Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dumating na ang oras para parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo't mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ang ikalimang araw ng pamimintuho o nobenaryo natin sa mahal na ina, at ang ating nais pagnilayan inang Soledad, gabay sa buhay espiritual. Patuloy nating pinagninilayan ang diwa at espiritu ng pananahan ng mahal na inang Soledad sa ating parokya. 80 taon na ang nakalilipas. At akmari naman na ang ating pangapagdiriwang simula kahapon hanggang ngayon ay pagpapaalala ng tunay nating tahanan. Kahapon po, unang araw ng Nobyembre, ay pinagdiwang ang All Saints Day. Kinikilala natin na maliban sa mga santo't banal na pinangalanan ng simbahan, higit pang marami ang nananahan sa langit, at marahil ilan dyan ay mga kamag-anak, kaibig at kakilala natin dahil sa kanilang buhay na matuwid, banal at mabuti. Tayo'y nananalig, naroon na sila sa langit. At ito'y nagbubukas muli sa ating kamalayan na ang langit ang tunay nating tahanan. That our real home is not in this world. What we are longing is life that is eternal with God. Ang ikalawang araw ng Nobyembre, ginugunita naman natin ang ating mahal na yumao. Ang mga tao na nag-iwan ng marka sa ating buhay ng pag-ibig, pagmamalasakit, pagkalinga at pag-aaruga. Bakit natin sila ipinagdarasal? Sa kwento ng unang pagbasa mula sa aklat ng Makabeo, ang haring si Judas ng Israel ay lumikom ng 4 na librang pilak bilang pagtubos sa kasalanan ng mga yumao, sapagkat pinaniniwalaan niya na sa pamamagitan nito makakamit ng mga namatay ang kapatawaran sa kasalanan at muling pagkabuhay. For us, our communion with the dead never stops. Buhay na espiritual sa gitna ng pisikal na presensya ng ating minamahal ay nananatili ang ating ugnayan sa papamagitan ng ating pananalangin, lalo tigit sa mga kapatid nating nananahan pa doon sa purgatorio. At ito po ang kahulugan ng ating pagdarasal sa ating mga mahal na yumao. Dabaka sa kanilang pagiging makasalanan ang ating mga panalangin, ang ating mga pamisa, ang ating paggunita sa kanila sa hapag ng banal na Eucharistia ay maging pamamaraan tulad ng paniniwala ng hari ng Israel na si Judas
ang kapatawaran ng kanilang kasalanan ay matatamasa nila dahil sa ating pagdarasal upang makatawid sila doon sa kalangitan. Yun po ang kahulugan ng ating kaisahan sa mga kapatid nating pumanaw. At kung sila may makatawid at naroon na ngayon sa langit, sila naman ang namamagitan para sa ating mga kahilingan dito sa daigdig. That is the spiritual communion that we have with our dearly departed loved ones. Meaning, our relationship with them never stops. They remain to be alive, not in the physical presence, but in spirit, they are with us. Kaya po, sa pagtunghay natin sa langit na tunay nating tahanan, sa pag-alala natin sa ating mga mahal na yumao, sa pamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagdarasal, ito rin ay nagpapaalala sa atin ng katotohanan. Tayo rin ay papanaw sa daigdig. Lilisanin natin din ang daigdig na ito sapagkat hindi naman ito ang tahanan na laan para sa atin. Kaya para mapanatili natin ang spiritual na ugnayang ito, ginagabayan tayo ni Pablo sa ikalawang pagbasa that if our relationship with our departed are bounded by love, nobody can separate us. Kung ang pag-ibig ang saligan ng ating ugnayan sa ating mga mahal na pumanaw, sabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, maging kamatayan. Kaya magandang tanungin, are our relationship among each other are bounded by the love of God? Does our relationship truly a godly one? Ito ba ang naghuhugpong at nag-uugnay sa atin? Sapagkat kung ito ang ating pinanghahawak at saligan, kahit kamatayan, hindi tayo mapaghihiwalay. Kaya magandang usisain yung mga relasyon nyo ngayon. Si Kristo ba ang sentro ng inyong relasyon? O baka yung magkatulad lang ang interest nyo, ang hobby ninyo, kaya napapanatili ang relasyon? Is Christ the center of your relationship? Because according to St. Paul, we will remain and stay connected if we are bounded by the love of Jesus. Sa loob ng pamilya, si Kristo ba ang sentro ng ating relasyon? Sa loob ng mga magkakaibigan, ang sentro ba ng ugnayan ay si Jesus? Sa loob ng ating mga organisasyon, si Jesus ba ang nasa sentro ng ating samahan? Sapagkat kung wala ang pag-ibig ng Diyos, pagkatapos mamatay, putol na ang lahat at wala na tayong ugnayan. But when we allow Christ to be the center of our relationship, death cannot set us apart. Each one will remain to be alive, not in a physical realm, but in a spiritual one. Kaya magandang tanungin din, nag-iiwan ba tayo ng marka ni Jesus ng pag-ibig sa ating kapwa-tao upang pumanaw man tayo sa mundo? Dahil sa pag-ibig ni Jesus na ipinadama natin sa iba, hindi maglalaho ang ating pagkatao sapagkat may tatak na pag-ibig ni Kristo
ang iniwan natin sa kanila. Kaya naman, si San Pablo rin sa sulat niya sa mga taga-Roma ang nagsabi, if we want to live in Christ, learn how to die with Christ. At ito da'y naganap noong tayo bininyagan. Noong tayo bininyagan, namatay tayo sa piling ni Jesus upang kasama ni Jesus, tayo rin ay mabuhay. Part of the manifestation of the love of Christ is our willingness to die to oneself. And through self-denial, we were able to allow and embrace the will of God in our lives. Kaya ang paglimot sa sarili upang magbigay daan sa iba ay napakahalagang bahagi kung nais nating gapiin ang kamandag ng kamatayan. Sa paanong pamamaraan? Araw-araw, learn to die to yourself. And if it becomes the pattern of your response, then the ultimate death has no longer power over you. Because anyway, you are very much familiar of getting away from yourself and giving in to the will of God in your life. Kaya hindi na makamandag ang kamatayan. Natanggal na natin ang pangil ng kamandag. Kung katulad ni Jesus, kaya din nating abandonahin ang ating sarili at magbigay daan sa nais ng Ama para sa ating buhay. Jesus were able to conquer death on the cross by abandoning oneself to the will of the Father. And when He allowed the will of the Father to take over His life, He was already conquered death. Because by dying to oneself, He was able to regain power over it. Kaya po yun yung pangalawa, ang tunay na pag-ibig ay naipapakita natin. Hindi sa pagmamagaling, hindi sa pagmamataas, hindi sa pagmamayabang, kundi sa pamagitan ng pagkamatay sa sariling kagustuhan upang magbigay daan sa nais ng Diyos para sa ating buhay. And lastly, in the gospel text, we heard from St. John. Anong sabi doon? Dumating na ang oras ng pagpaparangal sa anak ng tao. Karangalan. Pero bakit ganito ang pagpaparangal? Malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo't mamatay, mananatiling nag-iisa. Ang pagkahulog ng butil ng trigo ay masakit, mahirap. Pero ang pagkahulog na ito ay magkakaroon ng saganang bunga. Sino sa atin ang gustong mahulog? Di ba wala? Pero ito ang pamamaraan ng pagpaparangal ng Diyos. At dahil nais nating mahulog, tulad ng butil ng trigo, ito'y nagiging daan para magbigay ng bunga at buhay para sa iba. Kaya nung sabi ni San Juan, sapagkat kung nasaan ang kanyang lingkod, naroon din ang kanyang Panginoon. Kung tunay tayong naging tapat na lingkod ng Diyos dito sa lupa, at kung ang Diyos ay nananahan sa langit, ang Diyos na ang magpuputong ng karangalan para sa ating kalwalhatian doon sa kalangitan. At dito po natin iuugnay ang mahal na inang Soledad. Sa kanyang buhay, naging tapat siyang lingkod ng Diyos. Simulat sa pool ng akuin niya't sabihin, ako'y alipin ng Panginoon,
maganap sa akin ang iyong sinabi. Marahil maraming panahon na walang katiyakan ang kanyang buhay. Pero ang kanyang ginanap ay patuloy na maging tapat na lingkod. At ganun din ang kwento ng Inang Soledad, palutang-lutang sa dagat, nagpapaanod lang sa alon hanggang makarating ng ating dalampasigan ng ating lungsod. May sariling tahanan, ermita, pero dahil sa digmaan, kailangang lisanin ang sariling pinagluluklukan na simbahan. At nang nagbalik, wala na ang kanyang tahanan. At ang San Roque na lamang na simbahan ang nanatiling nakatindig. At sa loob ng 80 taon, nakalagak dito ang kanyang larawan. Kahit na nasa San Roque, huwag din nating itatanggi na siya'y nawala, nanakaw. At sa pagkawalang yaon, nakabalik muli sa atin. Look at the uncertainty of the image of Our Lady. Look at all the hardship and difficulties that this image encountered on her journey. But this is a reminder for us that our real home does not lie on a physical structure alone. It lies on the heart of every people who learn to love Him and welcome Him and transform the lives of each and individual people. Wala ring katiyakan ang imahe ng Inang Soledad. At kahit nga ho napakagara ng kanyang kamarin, anong nangyari nung habagat? Nabasa pa rin. Kaya kung ang buhay natin parang walang katiyakan, ang mahal na Inang Soledad ay dumanas din at patuloy na dumadanas ng ganyang katotohanan. Pero nanatiling tapat ang Birheng Maria na lingkod ng Diyos. Kahit na walang tiyak, patuloy siyang nanahan na tapat na lingkod ng Diyos. At kung ang kanyang pinaglingkurang Diyos ay nasa kalangitan, ang Diyos na ang nag-akyat sa kanya para ang putong ng kalwalhatian ay makamit niya at tanggapin doon sa trono't kaharian ng Poong May Kapal. Kaya tinagurian natin siyang reyna, sapagkat hindi ang kanyang pagiging reyna'y bunga ng kanyang kagustuhan. Ito'y bunga ng kanyang katapatan bilang lingkod at alipin ng Diyos. Yon ang tunay na tahanan na hinahangad niyang tayong lahat ay makasama, makabahagi at makabilang. Kaya po sa taong ito na ang paksa natin pananahan, totoo, 80 taon na po siyang nakatira sa parokyang ito. Huwag nating iwaglit if our life becomes so uncertain, a lot of difficulties, a lot of hardships. Remember, Our Lady also experienced the same thing, but she remained to be faithful servant of the Lord by dying to herself in giving hope to all of us, by allowing herself to fall katulad ng butil ng trigo para magbigay ng buhay sa ating lahat at pag-asa. Ang ganung uri ng paglilingkod ni Maria ay hari naway manahan sa ating puso upang ang katapatan bilang mga lingkod ay maging totoo rin sa ating pagkatao. At kung ang Diyos ang tunay nating pinaglilingkuran dito sa lupa,
Ito ang tulay natin upang ang makalangit na buhay, tulad ni Maria, makamit din natin ang tahanan natin sa langit. Kaya po sa ikalimang araw na ito ng pamimintuho natin sa mahal na ina, sa paggunita natin sa mga mahal nating pumanaw, sa pagpaparangal natin sa mga santo't banal sa kalangitan, sa paksa ng pananahan ngayong kapistahan, itinuturo tayo ng mahal na Birheng Maria, hindi ang mundong ito ang tunay nating tahanan, ang tahanang inihanda ng Diyos. Inaakay tayo ni Maria patungo sa kalangitan, at magaganap ito una kapag tayo namatay sa ating sarili at makipagbigay buhay sa iba. Pangalawa, kapag ang ating relasyon at ugnayan ay bunsod ng malalim na pagmamahal sa atin ng Panginoon. At panghuli, kapag tulad ni Maria, naging tapat tayong lingkod. At kapag tayo tapat na lingkod ng Diyos dito sa lupa, tulad ni Maria, ang Diyos na rin ang mag-aangat sa atin sa kalangitan upang ang tunay na tahanan natin ating makamit, at ang putong ng kalwalhatian, ang Diyos na ang magbibigay sa ating katauhan. Kaya nawa, ang tahanan ni Maria sa langit ay tunay na mapa sa atin din, at sundan natin ang hakbang ng mahal na ina upang sama-sama nating makamit ang kalwalhatiang nag-aantay sa atin sa piling niya, kasama si Jesus na nagbugtong niyang anak, upang ang kalwalhatian ay tamasahin din natin, at tunay na ang pananahan natin ay magkaroon ng kapayapaan, pagmamahal at pagmamalasakit dito sa lupa patungo sa langit. Maupo tayo sumandali para sa mga pagpapasalamat, paanyaya at mga pagbabalita. Salamat po sa ating sponsor, si Marie Cortofacio and Pamilya, si Liberty Verdefer, gayon din si Crisabel Bernal, Ferdi Borja at Pamilya, Divine de la Cruz, Liberty Verdeflor, Nita Capistrano, Marie Cortofacio at Doktora Shaula Ram Pulido. Maraming salamat po sa pagtuloy na pagsuporta para sa ating pagkakaroon ng mga pari na inaanyayahan para sa 9 na araw na ito. Pangalawa po, ang ating hong comfort room na bago ay pwede nang gamitin. So ito po'y matatagpuan sa labas na bahaging ito ng simbahan. Yan po'y bunga ng labis nating kontribusyon sa center aisle ng ating baldosa ng simbahan. That become the seed money. At eto na po ngayong fiesta ay mapapakinabangan na natin, at gayon din ang ating mga bisita. Pero pag regular day, ang ating pong bukas na comfort room, inayuso natin ng isang silid dito sa ilalim. Inayuso at pinalta ng mga toilet bowl at ventilation at pintura para naman po sa everyday use. Dito pa rin may isang kwarto po na ginamit natin para yun ang gagamitin. Kaya mamaya ho, paglabas, baka gusto namang silipin, at kung kayo maiihi, bendisyonan nyo na rin. So ito po'y matatagpuan sa bahaging ito ng ating simbahan. Pangatlo, tayo po'y palapit na ang ating kapistahan. Simula po bukas hanggang Biyernes, walang misa sa ganap na ika-6 ng umaga. Gagawin po natin lahat sa ika-6 ng gabi. At sa Miyerkules, meron pa rin pong nobenaryo sa Ina ng Laging Saklolo sa ganap na ika-3 ng hapon. Subalit sa ika-6 ng gabi, nobena uli sa Inang Soledad. Gayon din po sa Biyernes, ang ating Thanksgiving Day. Ito po'y nakuamulatan na natin, tanda ng ating pagpapasalamat
nang matagpuan muli ng nakawin ang imahe ng mahal na ina, Biyernes bago sa primera fiesta ay tinagurian nating Thanksgiving celebration. Nagsisimula po ito sa motorcade mula sa Coastal Bay, 1:00 ng hapon. At 6:00 ng gabi ay may misa konselebrada dito sa ating parokya. Kaya yun po ang kwento at storya kung bakit may Thanksgiving Day. It is the commemoration ng pagkakatagpo muli at pagbabalik ng mahal na ina sa ating simbahan o sa ating lungsod. Sa darating na Sabado, ang ating pong pagdiriwang ng karakol, ang kontrobersyal na karakol. So may misa po tayo sa ganap na 7 ng umaga, susundan ng sa 8 ng umaga ay susunod ang karakol. Ito po'y isasakay natin sa andas. At banayad po nating isasayaw papunta sa Unlad Pier sa likuran ng munisipyo. Kaya yung mga bashers na di umano ay nais at ikamamatay kapag hindi sila nakapagpasan. This is your time to shine. Show! Bumising kayo ng maaga at pasanin nyo ang andas. Baka ikamatayin nyo yan kapag hindi kayo nagpasan. Kaya po, bibigyan kayo ng pagkakataong pasanin patungo doon sa Pier Unlad. At magdi-disembark po ang Fluvial Parade papunta sa Kabuko. 12:00 ng tanghali ay misa, 1:00 ay susundan uli ng karakol. But this time, isasakay po ang birhen sa karo. Since we are celebrating the commemoration, ang karo po naman talaga ang sinasakyan noon. And we would like to have a feel, paano ba nagkakarakol kung ang imahe nasa karo? At ngayon ding taong ito, iiklian po natin ang ruta. At pangalawa, wala pong stopover maliban sa mga simbahan ng San Pedro, San Antonio, at ng Aglipay. Doon po gagawin ang lahat ng pagsasabit ng bulaklak, pagsasalbe, at mula doon, babalik uli sa Boulevard, papunta sa Doktora Salamanca Street, pabalik na po dito sa simbahan. So hoping na before 6 p.m., narito na po ang karakol natin. Kaya ho, lahat ng magpapasan at lahat ng maghahatak ng karo, alam nila ang ruta. Bawal na ho ang mga epal na kung saan-saan dinadala ang karakol, kaya tumatagal. Everyone na magpapasa na tahatak, may listahan na ho ng karsadang dadaanan. Kaya ho kasi nagtatagal, marami namang nakikialam na hindi naman kasama sa usapan. But this time, it should not happen that way. Every one of them are knowledgeable and informed saan ang daan. And they could resist kahit na sino pa siya. Because this is the plan of the church, we will follow it through. At kaya ho, tumatagal, maraming nakikialam na hindi naman kapulong at kausap. Para po mabawasan yon, alam ng lahat ng mga stakeholders kung saan ang ruta at saan dadaan. At nag-orientation na po kami. At sila lahat ay may kopya nito. Kaya po, hoping, ang misa po natin Sabado, 4:30, 6 p.m. Hinabukasan, Primera Fiesta, ang mga misa po'y 5:00, 6:30, 8:00 ng umaga, 9:30. At sa hapon po, 3:00 ng hapon, 4:30, at susundan po ng prosesyon. Ito po ang mga ganap natin sa loob ng 1 linggo, tanda ng pagpaparangal natin sa Diyos, sa biyaya ng Inang Soledad, sa pananahan niya sa ating simbahan.
Lastly, as a takeaway from the readings, tayo po'y pinapaalalahanan ng pagdalaw natin sa mga sementeryo at kolumbarium ng katotohanan na tayo'y mga mortal na nilalang. Every time we visit our departed loved ones, there is one reality being sent to us. And what is that? Na tayong lahat ay mamamatay. Every one of us will face our end. Pakisabi sa katabi mo, mamamatay ka rin. O sabihan mo naman, mauna ka na. Ano? Sapagkat yan ang katotohanang nawawaglit sa isip natin. At tayo nabubulaga na lang pala, tapos na, pass your paper. At maganda ho, taon-taon we are reminded our own mortality. But remember, God did not create us in order to die. He created us in order to partake the salvation, the resurrection that He prepared for us in order to reach the real home of our lives. Hindi tayo isinilang para mamatay. Ang kamatay ay bahagdan lamang para marating natin ang buhay na walang hanggan. But it will only be possible if our relationship is bounded by the love of God. It will only be possible if we die with Christ every day so that we could live with Him. It will only be possible if we become faithful servant of God like Inang Soledad na nataging tapat na lingkod ng Diyos. Kaya naman ang putong ng kalwalhatian, kanyang nang nakakamit, kanya nang tinataglay. Kaya po, wag nating iwaglit. Hindi tayo isinilang sa daigdig para mamatay. Isinilang tayo sa daigdig para makamit ang buhay na walang hanggan. Tumayo po tayong lahat. Pagkatapos po ng misa ay may munting prosesyon sa paligid ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ng ibinibigay ng iyong kagandahang loob at maitalaga ng tanan ang sarili sa paggawa ng mabuti sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo'y manaugnawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhati ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Salamat sa Diyos!